Mga resibong sinasabi ni Miss Jackie Forster, abay kinontra ng isa sa mga malapit sa puso ni Miss Kaylin sa matagal na pananahimik ni Miss Kaylin Alcantara. Kahit po napakaraming mga statement at mga cryptic posts na inilalabas ang ina ni Mr. Kobe Paras against Miss Kaylin, ay hindi pa rin po ito nagsasalita at nagbibigay ng statement patungkol sa kanilang hiwalayan ni Kobe. Minabuti ni Miss Kaylin Alcantara manahimik and to protect her peace dahil sinabi niya nga ay nasa kanya at alam niya kung ano ang katotohanan. So dahil po dito ay ang mga malalapit at mga taong nakasama ni Kobe at ni Miss Kaylin Alcantara ang siyang nagsasalita on behalf of the actress. Po sa mga actress at sa mga co-stars niya na talaga namang nagpapadala pa ng bulaklak para po masayahin at i-comfort itong si Miss Kaylin Alcantara. May mga taong nakasama si Kobe at si Miss Kaylin na nagsalita against dun sa mga resibong inilalabas or sinasabi nitong si Miss Jackie Forster. So, si Kaylin Alcantara po ay pinagtanggol ng kanyang kaibigan at kinwestiyon si Kobe Paras. To the rescue ang kaibigan ni Miss Kaylin Alcantara na si Trisha Villanueva upang ipagtanggol ang kaibigan laban sa mga pahayag ng ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster. Sa kanyang Facebook post ay diretsahan niyang inilabas ang kanyang komento na maraming kulang sa mga naglalabas ang kwento. People only get mad and defensive about certain topics when they know they're guilty. Animula ng kaibigan ni Kaylin. Anya, wala raw sa inilabas na statement ang mga messages na ipinadala sa actress para i-comfort ito. Pagpapatuloy niya, why are so many details left out in the statement video? Where were all the comforting messages from Kobe's friends, family, and relatives that were sent to Kaylin? Why comfort and assure someone if they think Kai was in the role? So sinasabi po ni Miss Trisha Villanueva, friend of Miss Kaylin, bakit daw hindi nabanggit itong si Miss Jackie Forster yung mga pinadalang mga comforting words, no, na para kay Miss Kaylin na mga kaibigan at kapamilya ni Kobe. So, ito po yung hinahanap ngayon ni Miss Trisha, no? Where was the part where Kobe had to restrict his conversation with the two girls in Instagram? Why hide it? If he was all open about his password, why they need to hide? So sinasabi po ni Trisha na open naman po at nabubuksan ni Miss Kaylin Alcantara ang mga social media accounts nitong si Mr. Kobe Paras bilang transparent po sila sa isa't isa. Pero dahil nga open nga ni Miss Kaylin yung mga social media na ito, meron po siyang nakita doon na dalawang babae na hinide at nirestrict ni Mr. Kobe. Is it because of the same generic excuse of guilty men na kasi ba alam ko magagalit ka. If you already expected na magagalit tong tao, bakit kinakausap pa? Dire-diretsang sa impanit ni Trisha. Chika pa ng kaibigan ni Kaylin, maraming bagay ang hindi na dapat kumala kung hindi raw ginawa ni Kobe ang kanyang ginawa na hindi na binanggit ni Trisha. We get that Kobe is getting a lot of hate, but what about Kai? Do you think she's getting none of it? Do you see her every night crying herself to sleep? Where was the part na Kobe was also aggressively telling Kai na, are you cheating on me? You're disgusting, even if she was only talking to someone na Kobe knows damn well nakababata ni Kai. So isa sa mga sinasabi po, no, na parang ebidensya ni Miss Jackie Forster na sinasabi ng kanyang ina, yung pong pakikipag-usap na daw di umano ni Miss Kaylin dun po sa kanyang kababata. Na sinasabing yun yung sinasabing nag-cheat itong si Miss Kaylin na alam daw ni Kobe na kababata ito ni Kaylin. So sabi niya, takot sa sariling multo, the art of projection, is this what it is? Pagpatuloy pa ng kaibigan ni Kaylin. Sinagot rin ito ng kumano'y pananakit ng actress kay Kobe. Physically assaulted him? Big words, lol. Have you forgotten how tall and big your son is? Kai is literally looks like a baby hamster beside Kobe. Where was the part where Kaylin was already at her breaking point but still managed to take care about how Kobe was doing? Where she was so worried about him bottling up his emotion. When I checked up on Kai through message, she was more worried about Kobe than herself. Sabi ba nito? Sinabi ni Miss Trisha na talagang nag-aalala si Kaylin. Nag-aalala siya kahit sa kalagayan ni Kobe dahil si Kobe kasi dumaan po yan sa depression. So, dahil po sa pangyayaring ito, mas nag-aalala pa si Kaylin dun sa kalagayan nitong si Kobe kaysa sa sarili niyang kapakanan. No? Binanggit rin nito na alam ni Kobe na maraming fans sa paligid, ngunit pinili pa rin itong magdala ng ibang babae sa bali. Kaylin had every right to be hurt. Babae tayo. Alam natin yung pakiramdam na may iba na agad. Is it her fault that she was worried about career? She built her career from ground up. She has very right to protect it given that she's breadwinner of the family. It's so crazy that she chose to stay quiet for a reason, not for
herself, but for Kobe as well. Bawal ba mag-senti pag malungkot? Masama ba mag-sing out ng feelings? She's obviously trying to vent out with ways that are healthy. Not going abroad partying, having no care for anything that happens after. Masaring pa ng kaibigan ni Kailin. Sinabi rin itong itinuring nila bilang pamilya si Kobe, hindi tulad nung nais umanong iparating na mga pahayag ng ina ni Kobe. Sa huli, nagbabala ang kaibigan ni Kailin na itigil ang pagsasabi ng hindi totoo dahil hindi naman raw kasalanan ng dalaga na maghiling ang mga taong magbasa ng mga nangyayari. Ahabol pa nito, almost forgot, no to victim blaming. So ganito katindi ang ilan sa mga inilabas ng kaibigan ni Kailin Alcantara laban sa mag-inong si Kobe Paras at ito pong si Miss Jackie Forster. Sinasabi po nila rito na it boils down into one thing na itong mag-ina nito ay mga pa-victim. Mr. Oji Diaz, abay may mga revelasyon patungkol sa mga past relationship ni Miss Kailin Alcantara. Nakakaloka ang ilan sa mga statements ninyo dear. Isa, itong si Carmina kay Kailin sa ginagawa sa anak. Dahil di ba ay nakarating doon kung matatandaan natin nung naging si Kailin at si Mavi ay ewan ko kung totoo kung pabubulaanan ito ni Kailin mas magandang salita siya na sinasaktan ni Kailin itong si Mavi physically. Si Mavi, si Carmina. Tapos ito na naman daw, isa na namang nanay sa salita bilang depensa sa kanyang anak. Itong si Kobe, ito nga si Jackie Forster. Ito nga, so laman ko pa na si Kailin ay naging ano rin pala ni Miguel Tan Felix. Talaga? Oo. At ewan ko kung totoo na pati raw itong si Miguel Tan Felix ay sinasaktan din daw ni Kailin physically. Ay, magpanakya. Physically talaga din? Oo, di ba? Kung mapapansin mo, Lloyd, iisa lang yung pattern. Nananakit si Kailin. Yun ang pinalalabas. Ano yung pattern na sinasabi? Hindi ba, ang dami din mga netizens yung nagko-comment. Paano naman daw masasaktan ni Kylie mga lalaki? Ang liit-liit niya, tapos mga malalaki yung mga boyfriends niya. Eh, may mga lalaki naman. Si Miss Kailin Alcantara, isa sa mga kilalang aktres sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng pag-arte at pagkanta, hindi siya iligtas sa mga kontrobersya at chismis na karaniwang kaakibat ng pagiging isang public figure. Kamakailan lamang ay muling naging sentro ng usapan si Kailin dahil sa mga aligasyon na siya ay nananakit, mapanakit sa kanyang mga naging karelasyon. Bagay na pinuna ni Oji Diaz bilang bahagi ng kanyang isang pattern na chismis na paulit-ulit nang lumalabas. Ang isa sa pinakabagong issue na kinaharap ni Kailin ay ang aligasyon na siya ay nananakit sa kanyang mga naging karelasyon. Ayon sa isang ulat, binanggit ni Oji Diaz na may pattern sa mga chismis na lumalabas tungkol kay Kailin. Partikular na mga aligasyon ng pananakit sa kanyang mga ex-boyfriend. Bagamat walang direktang ebidensya na magpapatunay sa mga aligasyong ito, ang paulit-ulit na paglitaw ng mga ganitong mga chismis ay nagdudulot ng negatibong imahe kay Kailin sa mata ng publiko. Si Oji Diaz, isang kilalang showbiz columnist at talent manager, ay nagpahayag ng kanyang obserbasyon hinggil sa pattern ng mga chismis na lumalabas tungkol kay Kailin. Ayon sa kanila, tila may paulit-ulit na tema ang mga blind items na lumalabas na kadalasan ay tumutukoy sa isang babaeng celebrity na nananakit sa kanyang mga karelasyon. Bagamat hindi direct ang pinangalanan si Kailin, marami ang naghinuha na siya ang tinutukoy sa mga ito. Dagdag pa ni Oji, ang ganitong klase ng mga blind item ay maaaring makasira sa reputasyon ng isang artista, lalo na kung walang sapat na ebidensya na papatunay sa mga aligasyon. Mga nakaraang kontrobersya ni Miss Kailin, isa sa pinaka o naging controversial na relasyon ni Kailin ay ang kay Mavi Legaspi. Ayon sa ulat, isa sa mga dahilan ng kanilang paghiwalay ay ang pagiging selosa at possessive umano ni Kailin. May mga aligasyon pa na siya ang naging marahas sa kanilang relasyon. Matapos nga nito ay nagkaroon din siya ng ugnayan kay Kobe Paras. Matapos ang kanyang relasyon kay Mavi, naiugnay naman si Kailin kay Kobe Paras at may mga lumalabas na larawan at video na nagpapakita ng kanilang pagiging malapit. Ngunit hindi ito direktang kinumpirma ni Kailin. Sa isang panayam, sinabi niya na hindi niya kailangan ipaliwanag ang kanyang personal na buhay sa publiko. Ngunit sa kabila ng kontrobersyang ito, nananatiling tahimik naman si Kailin sa mga aligasyon laban sa kanya. Sa isang panayam, sinabi niya na hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili sa publiko at mas mahalaga sa kanya ang opinyon ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang kanyang pananahimik ay maaaring isang paraan upang protektahan di umano ang kanyang pribadong buhay. Ngunit ito rin ay nagiging dahilan upang mas maging lumaki ang espekulasyon tungkol sa kanya. Ang mga reaksyon ng publiko sa isang isyong kinaharap ni Kailin ay halo-halo. May mga naniniwala na
siya ay biktima lamang ng chismis at inggit, habang iba naman ay naniniwala na mga aligasyon laban sa kanya. Ang kawalan ng malinaw pahayag mula kay Kailin ay naging sanhi ng pagkalito at pagkakahati-hati ng opinyon ng publiko. Ang mga aligasyon ng pananakit laban kay Kailin Alcantara ay bahagi ng mas malawak na issue ng chismis at intriga sa industriya ng showbiz. Habang walang konkretong ebidensya ang magpapatunay sa mga ito, paulit-ulit na paglitaw ng ganitong mga chismis ay maaaring makasira sa reputasyon ng kanya bilang isang artista. Mahalaga para sa personalidad sa showbiz ang magkaroon ng malinaw na komunikasyon sa publiko upang maiwasan ang mga maling haka-haka at mapanatili ang kanilang magandang imahe. Sa isang episode nga na inilabas ni Mr. OG Diaz sa kanya pong channel sa OG Diaz Showbiz Updates ay pinagdugtong-dugtong at talagang pinag-connect-connect na tong si Mr. OG Diaz ang ilan sa mga naging issue patungkol dito po kay Miss Kailin Alcantara. Sinasabi nito na parang tila pattern ang nangyayari dahil mula po kay Mr. Miguel Tan Felix na nakarelasyon nitong si Miss Kailin na isa rin po ang reklamo sa kanya na mapanakit daw di umano itong si Kailin. And then nung sumunod dito naman kay Mabel Legaspi ay ganoon din ang sinabi nito, kaya nga po naglabas din at nagalit din po ang ina nitong si Mabel Legaspi at sinabi ni Miss Carmina Villaruel noon na walang pwedeng manakit sa kanyang anak kundi siya lamang bilang ina. And ganoon din naman po ang inilabas ni Mr. Jackie Forster na sinasaktan daw di umano ni Miss Kailin Alcantara ang kanyang anak na si Mr. Kobe Paras. So dahil po dito ay talaga namang grabe po yung mariin. Madiin po ang mga bintang para kay Miss Kailin Alcantara patungkol sa issue nga ng pananakit. Kamakailan lamang ay paulit-ulit pong lumalabas sa mga blind items ang pangalan nitong si Miss Kailin Alcantara na talagang hindi man po tahas ang binabanggit ng ilang mga showbiz insiders and showbiz personalities or showbiz mga commentators, no? Pero ang kanila pong pagsasalarawan ay tumutukoy kay Miss Kailin Alcantara. So kaya naman sabi po ng ilan, kaya nung lumabas po yung issue patungkol sa kanyang pananakit is talagang halo-halo po ang naging reaksyon ng mga netizen. Merong mga naniwala kay or merong mga kumampe dito kay Kailin at hindi naniniwala sa mga chismis. Meron din naman na parang naniniwala na mapanakit nga itong si Kailin. Pero sa kabila ng lahat ng mga isyong ito ay nananatili pa rin tahimik ang isang Kailin Alcantara. Because sabi niya nga sa kanya pong interview that she knows the truth and the truth, po yung katotohanan ay nasa kanya. Nating marinig talaga ay si Kailin. Kasi ngayon yung huling post ni Kailin, ganda-gandahan lang siya. Makita siya na maganda siya. Unbothered. Oo. Tsaka parang kumakan na siya dito, OG. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!